dyan? Ayan. Ano yan? Anay. Alam nyo ba, ang anay, hindi yan sumisira sa loob. At hindi yan basta hindi yan sumisira ng biglaan. Yung anay, tahimik, hindi halata, pero habang tahimik siyang kumakain sa loob ng bahay, sa kahoy, humihina yung pundasyon. Ganito rin po sa pamilya. Hindi agad gumuguho ang pamilya sa isang araw lang, kundi sa mga maliliit na mga bagay na pinababayaan sa loob ng bahay. Kaya ngayong umaga, oras na ito, yung pamilya po natin, malinaw na sinasabi, ay under attack. So ano po yung nakakasira ng bahay? Parang sabi ng nanay. Anay po, anay, hindi po nanay. Okay? So, anay. Ayan. So, yung una, konting recall na po tayo since nasa last part na po tayo. Ano yung unang under attack? Church, under attack. Yung pangalawa? Truth, under attack. Yung sumunod? Discipleship. At ngayon? Family, under attack. So, yung family under attack po, ito po yung pag-disciple ng magulang sa anak. Pero hindi lang doon yung natatapos, kundi pati ang mga anak ay pwede rin i-disciple ang magulang. Pero parehas pa rin ang principle, ay magkaroon at ipasa ang malalim at totoong relasyon sa Diyos. Singles, yung mga singles po ba dito? At of course, yung mga singles po ay part po kayo ng family. No? Ibig sabihin, meron po tayong close relationship. Pero paano kay CJ kung walang physical family? Pero meron tayong spiritual family. That's why you're here po. So ngayon, mag-focus po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin na paano ba magkaroon ng impact sa puso ng mahal natin sa buhay. So merong tatlong historian po dyan. Ayan, si J.D. Unwin, si Carl Zimmerman, si Edward Gibbon, lahat po sila, mga historian, at pinag-aralan po nila yung civilization and yung culture ng bawat bansa. At alam niyo po ba, meron lang silang isang conclusion, one common ground. Na kapag yung pamilya ay bagsak, yung civilization, bagsak din. Kapag yung pamilya bagsak, yung simbahan, maaaring bagsak din. Maaaring bumagsak din. At kapag ang pamilya ay wasak, ganun din. Maaaring ganun din ang bayan. Ang buong bansa. No, wala pong exception yan. Lahat po sa bawat pamilya ay under attack. Sabi nga po ni Zig Ziglar, as the family goes, so goes the nation. No, kung anong meron sa pamilya, no, kung wasak yan, maayos, ganun kalaking epekto po sa community, sa bansa. So kaya ngayon, ulitin ko po, the family is under attack sa ayaw man. Sa gusto man natin o sa ayaw man natin, under attack po ang pamilya. Ang daming mga challenges ngayong panahon na to na mga kinakaharap ng pamilya. Single parenting, may mga suicide, depression, anxiety, may mga nagsasama, pero wala pa plano magpakasal. Merong mga kasal, pero hindi sila masaya sa pagsasama nila. At karamihan sa mga kabataan po ngayon na kapag tumungtong na sila ng high school, tumungtong na sila ng college, ayaw na nila magsimba. Bakit? Kasi po pagkukunwari. Kasi maaaring hindi nila nakikita sa loob ng bahay na baka hindi nila totoong nakikita sa loob ng bahay na may totoong relasyon at malaking relasyon sa Diyos. Hindi po natin kayang evangelize ang mundo para kay Jesus kung hinahayaan po nating mawala sa bawat generation yung totoo at malalim na relasyon sa Diyos. Meron pong kwento dyan sa Judges,
Next slide po. Ayan, so sa Judges 2, verse 7 to 8, so kung may Bible po kayo, merong tatlong generation po dyan. So yung unang generation, sabi dyan, days of the elders. Okay, and then yung sumunod, Joshua, the son of Nun. So yung Joshua's generation. At merong isang generation po dyan, sa next slide po. At sabi sa verse 10, another generation did not know that word. Paano nangyari yun, Kuya CJ? From elders na nakakilala sa Panginoon, hanggang kay Joshua, nakilala ang Panginoon, pero may isang generation na hindi nakakilala sa Diyos. Paano nangyari yun, Kuya CJ? Dahil hindi po naipasa ni Joshua yung totoo at malalim na relasyon sa next generation. Kaya sinabi, did not know the word. At kung si Joshua ng Old Testament, nangyari po yan, pwede rin pong mangyari yan sa pamilya natin. Lalo na po, ngayon, sobrang gulo ng mundo, maaari talagang mangyari yan. Hindi malabo mangyari yan sa pamilya natin. Maaari kilala ng anak natin, o tayo, kilala natin ng Panginoon, kilala ng anak natin ng Panginoon, pero paano na yung mga susunod na henerasyon? Paano yung mga magiging anak nila? Tignan po natin isa pang story ni Eli. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 3, sabi po doon, si Eli, si Hophni, and si Phinehas were priests. Sila po ay pamilya ng mga pastor, pamilya ng mga padre. Pero magugulat kayo sa verse 12. Ano po sabi sa verse 12? Chapter 2 verse 12. Now the sons of Eli were worthless men. They did not know that word. Walang kwenta mga lalaki. Pamilya sila ng mga pastor, simula sa tatay hanggang sa mga anak. Pero sabi sa Bible, worthless men. Mga walang kwenta, mga lalaki. Bakit kaya? Ano bang kasalanan nila? Na meron po dyan, next slide po. Ano kaya ang sinabi dyan? So si Hophni at si Phinehas, po yung mga kasalanan nila. So tumatabi sila, may nangyari sa kanila na mga ushers, mga pastors, mga leaders sa loob ng simbahan. At ninanakaw nila yung tithes and offering na para sa Diyos. Kaya tinawag silang mga walang kwenta. CJ, posible ba ito? Opo, posible yan. No, marami sa atin siguro busy sa trabaho, busy sa career, busy sa ministry. Pero baka po kasi napapasa na natin ministry. Baka po kasi napapasa natin activity, napapasa natin trabaho. Pero hindi natin napapasa yung malalim na totoong relasyon sa Diyos. So anong sabi ng Diyos kay Eli? Sa 1 Samuel 3:2-12 sa next verse po, sa next slide, sabi dyan, for I have told him that I am about to judge his house. Kailan daw po? Judge his house forever. Sakit nun para sa isang tatay. Nakakatulan, no? Nakakatulan ng Diyos yung pamilya forever. Bakit kasama si Eli? Si Hophni lang naman tsaka si Phinehas yung sinabihan na walang kwenta. Pero anong naging problema ni Eli? He did not rebuke them. Kinonsinti niya yung mga anak niya. Nakakarating sa kanya, yung ginagawa ng mga anak niya, Pastor Eli, ito po, si Hophni, si Phinehas po, nakita po namin. May mga kasama kahit may mga asawa na sila. So, hinayaan lang ni Eli. Kinonsinti niya. Walang aksyon na ginawa para sa mga anak niya. So minsan po, kahit gaano tayo masipag sa ministry, kahit gaano tayo masipag sa trabaho, kung di natin napapasa yung malalim na relasyon sa Diyos, baliwala po yun. Kahit di mapaministry natin, kahit 10 pa yung ministry natin, pero kung walang relasyon sa Diyos, baliwala po yun.
Anong naging resulta? Sa next, kung mabasa niyo po yung 1 Samuel chapter 4 verse 11, alam niyo po, sa gitna ng laban, namatay po si Hophni at si Phinehas. Namatay po sila habang sila po ay nakikinig pa. Ano nangyari kay Eli? Nung nalaman niya na na-capture na yung Ark of God, habang nakaupo si Eli, nalaglag siya sa kinaupuan niya, nabago, nabali yung leeg, yun po ang kinamatay ni Eli. So makita natin doon na talagang totoo yung sinabi ng Diyos. He will judge His house forever. So kaya nga po, napaka-importante na ma-disciple natin yung ating pamilya. Alam niyo po, ang pagiging magulang, ang pagiging leader, no, parenting and discipling are sacred tasks. Ito po ay isang privilege at ito po ay nagdadala ng isang mabigat na responsibilidad. Bilang isang leader, bilang isang pastors, and lalo na po bilang isang magulang. Ngayon, nakita na natin yung mga challenges. Ngayon, paano naman tayo magiging stormproof? Paano naman tayo magiging handa kapag dumating na yung mga ganyang atake sa buhay? O sa pamilya? Kasi sigurado po na darating to sa pamilya natin. Sigurado darating yung mga ganyang klaseng atake sa mga anak natin. At sigurado darating din po yan sa mga disciples natin. So sa Deuteronomy 6, verse 1, sinasabi po doon, kausap ng Diyos si Moses. Sinasabi doon na huwag mo lang sila, Moses, huwag mo lang silang basta turuan na pumasok sa promised land. Pero turuan mo rin silang mamuhay sa promised land. Yung Deuteronomy po, ito po ay repetition ng God's commandment. Pero kung si anong purpose po nito? No? Bakit sinabi ng Diyos kay Moses na mamuhay doon sa promised land? Sa next verse po, sinabi po doon na so that you, your children, and their children may have feared the Lord. No, kung matuturuan natin yung ating mga anak, yung ating mga disciple na magkaroon ng banal na takot sa Diyos, ang magiging resulta po, so that you may enjoy long life. Na mamuhay ng payapa, na mamuhay para kay Jesus, at ipamuhay si Jesus. Kasi po, alam, no, siguro marami sa atin may alam na, yes, si Lord magpatawad. Ang Diyos ay mapagmahal, pero baka po minsan nakakalimutan natin na sana magkaroon din tayo ng banal na takot. Kasi minsan pag wala tayong banal na takot, kaya natin gawin yung mga bagay na nalabag sa Diyos. Yun po yung delikado. Alam natin na mapagmahal ang Diyos, pagpatawad, pero kumakalimutan natin na yung banal na takot sa Diyos, mahirap po yun. So sa verse 3, sinabi po dyan na sabi dyan, so that it may go well. So yung mga anak natin, no, yung pamilya natin, natuturuan natin sila kung paano mamuhay kasama ang Diyos. They will enjoy long life and it may go well. No, magiging maayos yung buhay nila. No, mas magiging handa sila kapag dumating na yung mga ganitong mga klaseng atake. No, magkakaroon pa rin sila ng kasalanan. No, matatem pa rin sila, pero alam niyo yun, aware na sila. Aware na sila ay malito. No? Magkakaroon sila ng discernment na hindi ito dapat gawin. Kasi po kapag po tayo, mga magulang, mga leaders, ay nag-fail po tayo na ipasa yung malalim na relasyon sa Diyos, doon po magkakaroon ng problema. Alam niyo po, yung utos po ng Panginoon ay hindi po yan binigay sa atin para pigilan tayo, para i-grounded tayo. Hindi lang para, alam niyo, paghigpitan tayo ng Diyos, kundi para protektahan tayo sa masamang gawa ng kaaway. Sino po dito may mga sports? Basketball. Sino po nga basketball? And volleyball? Yeah, badminton. So, every sports, may kita natin, every sports po, ay hindi natin may enjoy kung walang rules.
Even sa buhay mag-asawa, sa pagiging single, no, merong rules para ma-enjoy natin yung disenyo ng Diyos. No, sa pag-aasawa, no, kailangan kasal para mas ma-enjoy nyo yung intimacy na dinesign ng Diyos para sa isang mag-asawa. So sa next verse po, makikita po natin yung foundation ng discipleship. Paano ba dapat? Sa 4 hanggang 6, sabi dyan, you shall love the Lord with all. Sabi nyo nga po, all. Yan, all. With all your heart. No, love the Lord your God with all your heart. No? Mga asawang babae, no? Ito po, mga ligaya, mga asawang babae, no? Nung nililigawan kayo nung asawa ng mga lalaki, no? Sinabi ba doon sa inyo na mahal, 99% mamahalin kita. No? So, sinabi sa inyo, 99% mamahalin ko kayo. Pero yung 1%, para yun dun nung high school na childhood ko. No, sabi nung asawa na lalaki, childhood crush ko, 1% kanya. Walang mangyayari. Kakain lang kami every 3 months, kain lang. Usap lang, yun lang. Payag kayo, asawa babae. Payag? Ba't ayaw nyo? 99% na sa inyo, ayaw nyo pa? Ayaw nyo. So mga asawang lalaki ganun din, no? Mga yun din, mga asawang lalaki. Sinabi na, sige, papakasal ako sa'yo, pero 99%. 1%, campus crush namin. Ayaw ba din? So yung po yung sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 6, 4 hanggang 6, na sinasabi, mahalin natin ang Panginoon 100%. Love the Lord your God with all our hearts. No? Kasi kapag minahal natin ang Diyos 100%, lalaki din yung capacity natin magmahal para sa iba. No? Hindi tayo basta-basta nag-judge lang ng tao. Makikita natin, baka may pinagdadaanan. Kaya siguro ganun siya mag-response, ganun siya kumilos. No? Doon lumalaki yung pagmamahal natin para sa iba. Ngayong gabi po to, no, after natin marinig yung mga pinag-aralan natin, no, meron bang bagay na sinasabi sa iyo ng Diyos na itigil mo? Or meron din bang sinasabi sa iyo yung Diyos ngayon na gawin mo to? Itigil mo na, gawin mo to. Or meron ka bang bagay, or meron bang sinasabi ang Diyos ngayong oras na to, may pinapagawa siya sa iyo, pero sabi mo, ayoko Lord. Huwag mo na Lord. May gusto pa ako. Dahil kapag tumatanggi po tayo sa Diyos, ibig sabihin po, mahal natin sarili. Kapag tumatanggi tayo sa Diyos, may mga bagay pa tayo inaalagad sa puso natin. More than take Lord. No, minsan po bilang mga Kristiyano, no, ang isa sa mga naging struggle po ng mga Kristiyano is yung submission po ng 100%. Nagkukulang tayo ng pagmamahal or ng pagsasubmit kay Lord 100%. So paano natin ito mapapractice? Bilang isang magulang, bilang isang leader, paano naman po natin ito mapapractice? Sabi po sa verse 6, sabi po dyan and this word that I commanded you today shall be on your heart. Dapat po nasa puso po tayo. Kapag mahal natin ang Panginoon 100%, at kapag tayo nag-disciple ng mga anak, ng mga dinidisciple po natin sa loob ng church, dapat po ay nasa puso tayo. Committed tayo sa Panginoon. Dahil kapag yung pag-disciple po natin ay nasa feelings lang, nasa emotion lang, madali po tayong susuko. No, 2 beses yung in-invite mo, hindi umatid ng Sunday, wala na, suko na, hindi na i-follow. Kaya po sinasabi dyan, sa next slide, the heart is the root, behavior is the fruit.
Na kung ano yung lagi natin ine-exercise every day, yun din yung nagiging bunga. No, kaya ako minsan, kung babad tayo sa social media, maaaring madalas tayo magreklamo. Kasi alam niyo po, ang social media, advertisement po yan ng mga accomplishments sa buhay ng mga tao. No? Madalang kayo nakakita. Habang iniwan ng boyfriend, ng girlfriend, nag-video, umiiyak pa. Diba? Pero halos lahat, mga success nila. Pero kung doon lang tayo, magano tayo, magsisimula tayo magreklamo, ay dito pa sila. Pero kapag inugat natin yung puso natin sa Diyos, 100%, doon po magkakaroon ng, unti-unti magkakaroon ng magandang bunga sa puso natin, sa kilos natin, sa salita natin, at kung paano tayo mag-isip sa isang tao. So, paano naman natin ito matutulog ng paulit-ulit sa loob ng bahay? Sabi sa verse 7, sa verse 7 po, sabi doon, you shall teach them diligently, masigasig, kailangan masipag, tuwing sila'y magsasalita, tuwing sila'y uupo, tuwing sila'y maglalakad, tuwing sila'y nakahiga, at tuwing sila'y baba. So, every time po, dapat po lagi natin silang pinapaalalahanan, lagi natin silang tinuturuan ng salita ng Diyos. Alam niyo po yung anak kong si Yuval, sobrang po niya. Pag dumadating yan sa school, lagi maraming dalang kwento. So pagpasok niya ng bahay, lagi po yung sinasabi na maligo ka muna, kumain, tapos siya kayo magkwentuhan. Alam po, nasa pinto pa lang, dati alam mo ba yung sa mga anak, maligo ka muna. Nasa loob na ng CR. Talagang maliligo na lang, ibubuhos na lang si Sili pa yun. Dati alam mo ba yung sana, pumasok ka na doon, na tayo magkwentuhan. Ang dami na pong tanong, minsan when it comes to Bible din po talaga. Kapag hindi balikan kita. Tanong ko si Pastor Jude. So, ayun po. So every time, kapag sila iupo, tatayo, maglalakad. Kahit po matutulog, every time, we need to disciple our children, our family. At alam niyo po, so nakita natin, from nation, nakita natin yung problema ng nation, and then yung problema ng mga pamilya, ngayon, mas malalim na. Dahil ngayon, pag-uusapan natin yung MRI principle. Yung MRI po, sa medical term, yung medical resonance imaging. So, ito po yung kapag pinasok tayo doon, may kita yung every problema. Kahit yung pinaka-tissue, pinaka-problema doon sa loob ng katawan natin, may kita kung ano yung problema. Okay? Pero ngayon, sa pag-disciple ng pamilya, gagamitin natin yung MRI. Ano po yung M? Modeling. Yung R? Relationship. At yung I? Intentionality. So M, so modeling. Let's be a good model. Alam niyo po, yung mga anak po natin, kinokopya po nila yung mga galaw natin, whether it's positive or negative. Sige po, taas po natin yung kanang kamay natin. Taas po natin yung kanang kamay. Tapos gawin niyo po ito. Gawin niyo po ito. Iharap niyo po yung bilog niyo sa harap niyo. Ayan. Tapos, okay, dapat po mabilis ha. Ilagay niyo po sa baba. Diba? Merong mga nasa loob. So, ibig sabihin, talagang nakakopya ng mga anak natin, tama man yung ginagawa natin o mali. Nakikita sa action natin. That's why we need to become a good model for them. Sabi sa 1 Corinthians 11, verse 1, sabi po doon, follow me as I follow Christ. Yun po yung sabi ni Pablo. Ang pag-disciple po sa pamilya, sa mga disciple po natin ay wala pong shortcut. Walang kahit anong shortcut po ang mangyayari. Dahil ang good modeling po, hindi naman po ito sa pagiging perfect. Sa next slide po. Ayan, so yung modeling is not perfection. Hindi na tayo ang pag-model po na hindi ibig sabihin dapat sinless na tayo. Perfect na tayo, hindi. At the time pa rin tayo, pero dapat may nababago sa buhay natin.
ay nakikita rin po nila. And then authenticity. Kailangan po totoo. Kailangan hindi lang basta umuoo ka lang. No, kapag nakikipag-usap yung mga anak mo or mga disciple nyo, kung meron kayo ibang ginagawa at alam mo importante, pagtuunan natin ng oras. Tignan natin sila sa mata, kausapin talaga natin sila ng totoo. Kasi minsan, alam niyo po, minsan umuoo na lang tayo, basta matapos lang yung usapan. No? And ito pa po, yung humbling, modeling is admitting when you make mistakes. Mga magulang, mga leaders, hindi po kabawasan sa atin na mag-sorry para sa mga nakababata natin kapatid, lalo na sa mga anak natin. Hindi po kabawasan. Kahit kung sa atin mismo hindi nakikita na mag-sorry, ano na lang. So hindi na rin sila magsasorry. Tapos sabihin natin na kapag may nagawa sa hindi ka magsasorry. Dahil nakikita ba sa atin? No, alam niyo po, yung isang beses, yung anak ko habang naghuhugas siya ng pinggan, yung si Yuan pa rin. No, talaga mabait yan, ang anak ko talaga si Yuan. Yeah? Kaya lang, habang naghuhugas, meron akong nasabi sa kanyang salita na hindi maganda. Alam niyo po, tumigil lang siya sa paghuhugas, umiyak, tapos pumunta sa kwarto. Ibig sabihin talaga nasaktan siya. Pero alam niyo po, kasi sa amin din, lumaki din ako na hindi nagsasorry. Na walang closure, walang open communication. Kaya nung pinunta mo sa kwarto, sabi ko, anak, pasensya. Sorry, hindi ko sinasadya, hindi ko sinabi ko. Alam ko, umiyak siya, tapos niyakap niya ako, after kasi minsan pag tayo nagsasorry, baka kasi, maiwan sa nila. Maging okay na kinabukasan, pero baka maiwan kasi sa nila sa puso nila. Yung mga ganong scenario. No? So, why na bakit hindi na natin palitan ng, alam nyo na, si Daddy nag-sorry ng mga ganito, mga scenario. Yung mga ganito. At alam nyo po kung itatry natin yung mga yan, yung pagiging modeling po natin, yung maging impactful para sa kanila. Sabi nga po ni Tina Tanji, you must be what you want your children to be because they will become what you are. Kaya minsan wag na po tayo magulan. No, minsan po yung asawa mo, pagkausap niya yung anak kong babae, na minsan natatawa na lang siya, no? Nakikita niya yung sarili niya, no? So kailangan we need to disciple our children. No, we need to be a good model para po makita rin natin sa kanila, no? Yung output or yung outcome, yung malalabasan ng ginagawa natin, makikita natin sa mga anak natin, sa mga disciple natin. Bilang isang mga magulang, bilang isang mga leaders, dapat po nakikita po sa atin, sa kilos pa lang natin, na mahal natin ang Diyos. No, yung tipong hindi pa tayo nagsasalita. Kasi po dami natin narinig kanina na iba pag Sunday, pero Monday to Saturday iba. Ano po yun? Pero sa pamamagitan ng pagtingin pa lang sa atin, ang ating mga anak, nakikita na nila na mahal natin ang Diyos. 100%. And then, next, M is modeling, be a good model, and then R is for relationship. Build relationship. The closer the relationship, the greater the influence. Sabi po sa Mark chapter 3, verse 14, sabi po doon, and He appointed, si Jesus, in-appointing 12 so that they could be with Him and He could send them out. So bago pa mag-ministry ang Panginoong Jesus, bago kayong gawain, relationship muna. Nag-build muna ng relationship ang Panginoong Jesus sa 12 apostles. No? Gusto muna ng Panginoong Jesus na dito muna kayo sa tabi ko. Relationship muna. Build relationship. Dahil dito natin makikita yung pundasyon ng relationship ay time, ay oras. No? Hindi minamadali ang relationship. No, hindi ka nabubuo sa isang meeting lang, sa isang sorry lang, sa isang gabi na nag-usap kayo ng malalim. No? Nabubuo po ang relationship sa laging magkakasama. Kapag may oras sa isa't isa. No? Sa laging pakikinig, sa laging pag-observe.
at laging paglakad kasama si Jesus. So habang kasama nila si Jesus, nang nakita nila, nung 12 apostles, nakita nila kung paano manalangin ng Panginoong Jesus. Nakita nila kung paano siya magmahal. Nakita nila ang Panginoong Jesus kung paano mag-resolve ng isang problema at paano magpatawad ang Panginoong Jesus. At kung nakita niya ni Jesus, yung 12 apostles, ano sabi? Jesus sent them out. Dahil nakita na ng Panginoong Jesus na may relationship siya doon sa 12 apostles. Hindi niya agad pinadala sa Samaria, sa Capernaum, no, hindi po agad. So relationship muna. Panginoong Jesus, nag-build muna ng relationship. At yung relationship po, it requires time. Oras po ang kailangan po natin sa pagbubuo ng relationship. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sabi po doon, bad company corrupts good character. So ito po yung warning ni Paul sa atin. No, huwag magpaloko. Okay, dahil yung maling impluwensya, no, tao man yan, yung mga habits or mga social media, yan po yung unti-unting sisira sa mga mabuting asal po. Or sa pamamaraan natin kung paano mabuhay kasama ang Panginoon. No, hindi biglaan, no, pero dahan-dahan. Kung hindi si Jesus ang sentro ng bahay natin, ang mundo po ang huhubog sa pamilya natin. Ang mundo po ang huhubog or magbibuild ng character ng mga anak natin, ng mga disciple natin. At huwag po natin hayaan doon. Pero kung imagine kung si Jesus ang sentro ng pamilya, na mas matatag yung bahay, mas matibay kahit may pinagdadaang pagsubok yung pamilya. At alam niyo po, meron po dyan sa next slide, sabi po, sa relationship truth. So, biological relationship does not guarantee good relationship. So, hindi ibig sabihin na dahil nanay-anak, may relationship na po tayo. No? Kilala ba talaga natin yung anak natin? So, minsan nga po, no, pag may bisita, ito, talagang danas ko po ito bilang isang bata at ako bilang isang tatay. Kapag may bisita tayo, kapag nagkukwentuhan, natabig, nilagay yung baso sa lapag, natabig, anong reaksyon natin? Uy, ako na. Sige na, ako na magumap na. Pero kapag yung anak natin, yung kapatid natin, yan kasi, ang likod po kasi, ang tigas kasi ng ulo mo, sabi ko sa'yo, huwag ka dyan maglaro, tuloy-tuloy ka pa rin. Totoo kung nangyayari rin talaga sa bahay. No? At ang mas nakakalungkot doon, huwag na natin hintayin na marinig sa mga anak natin na sana po bisita na lang ako. No? Sana church, ano na lang ako, member sa church. Kasi nakikita ko, mas maayos silang litrato ng mga magulang. Masakit po yun na marinig para sa isang magulang. Kaya dapat mo sa bahay pala kung ano yung sa labas, kung paano tayo makitungo sa tao sa labas. Sana ganoon din po sa bahay. Alam niyo po, yung mga bata ngayon, no, yung mga generation ngayon, kailangan po nila ng acceptance. At kailangan po, no, bilang isang magulang, sa bahay pa lang may acceptance na. Kasi kapag hindi nila nakita sa bahay, na tinatanggap sila, hahanapin nila yun sa iba. Hahanapin nila yun sa mundo, sa mga kaibigan. Dahil dun po, nawawala yung power of influence. No? About lang po ito sa influence, sa influence kung paano natin din-disciple, kung paano natin din-influensyahan yung mga anak natin or yung mga di-disciple natin. Tapos minsan magugulat tayo, no, yung mga anak natin or yung mga di-disciple natin, hindi nakikinig sa atin. Bakit? Kasi wala tayong totoong relasyon sa kanila. Kasi lumipas, pero mamaya may kita niyo sa intentionality, no? Kung hindi pa huli ang lahat, may oras pa. So, may mga warnings.
no, sa next slide po, may mga warnings po dyan na rules without relationship leads to rebellion. No, ganun tayo magbigay ng rules sa loob ng bahay. No, kalat mo, ligpit mo. Bawal mag-YouTube sa tablet, dapat sa TV lang. So, ganun tayo nagbigay ng rules sa mga anak natin. Kasi, mas nagko-command tayo. No? At nakakalimutan natin na i-explain bakit ba natin sila pinagbabawalan. Anak, huwag ka masyado mag-cellphone kasi baka sumakit yung ulo mo, lumabo yung mata mo. No? Minsan, natatapos lang tayo sa utos, sa rules. Pero lagi dapat po may explanation kung bakit natin pinagbabawalan sila na huwag. And then yung sumunod, discipline without relationship leads to resentment. Kapag may disiplina po, pero walang relasyon, ang pakiramdam po ng mga anak natin ay dinidisiplina lang. Kinokontrol sila. No, example po, kapag walang relationship, bakit mababa yung grades mo? Ang tamad mo. Ang tamad mo siguro mag-aral. No? Kinrounded, kinuha yung tablet, kinuha yung cellphone. So ano maging resulta? Epekto sa mga bata. No? Takot sa magulang. No, nagkakaroon ng sama ng loob, tapos tinatago yung totoo. Pero kapag may relationship, no, kapag may totoong relasyon sa mga anak natin, no, maaaring approach natin, anak, napansin ko parang hirap ka. Kamusta yung pag-aaral? Pwede kitang tulungan kung may mga subject kang hindi naiintindihan. Pero kailangan din natin ayusin yung habits mo. Kailangan natin alisin yung phone mo para mas mag-focus tayo dito. So ano maging resulta? Mas magkakaroon sila ng bukas na puso. Mas magkakaroon sila ng tiwala sa atin at magkakaroon sila ng respeto. At nakikita na magsasabit sila sa atin. And yung sabi ko din, teaching values without relationship. Tinuturuan natin silang gumising sa umaga para magsimba. Pero kapag walang relasyon, ang mindset nila, tradisyon lang yun. Sabi kasi magsisimba kami. No, pero kung may relationship, no, na alam nila kapag linggo, magpupuri, magsasamba sila sa Panginoon. No, araw yun ang kapahingahan at yun ay para sa Diyos na. Dahil po yung mga values ay tumatatak po yan kapag nararamdaman nila na minamahal sila at nagtitiwala sa kanila. Pero kung walang relationship, rejection po yung tinuturo natin kahit tama naman yung sinasabi natin para sa kanila. At para po sa pagtatapos po sa last po, para po sa aking part, sa next slide, sorry. Ayan, so yung mga sign of wounded spirit. No, para natin malalaman na may din natin silang problema. No, lagi silang umiiwas, madalas umiiwas sila sa bahay, no, sa mga tao, sa pamilya, gusto lang nilang mag-isa. No, yung mga introvert, na tinatawag ngayon, introvert. No, extrovert, ang dami lumalabas ng mga verb ngayon. No? Ewan ko, inverter po, kasama ba yun? Ay di po, iba po, aircon po yun. No, merong mga tahimik, mga silent. No, hindi na sila masyado nagsasalita sa loob ng bahay. Or yung mga nag-a-avoid, yung mga iniiwasan, ayaw nila ng conversation, ayaw nila ng open communication kasi walang totoong relasyon sa magulang. Madalas sinasabi nila, okay lang po, okay lang. And then, pasok na, wala. No? At yung mga critical, yung mga madalas na nakita natin na mga negative side lang, yung minsan parang naging ungrateful. No, baka dahil siguro wounded yung spirit nila. Siguro nasasaktan sila, may pinagdadaan sila. Ngayon, bago po ako magtapos sa part ko, no, how do we impact our hearts? So, yung MRI principle. Ano po yung M? Modeling. Yung R? Relationship. And yung I? Intentionality. No, bago po ito ipasa sa intentionality, no, yung mga, kung may pagkakataon po kayo or kasama niyo yung mga asawa nyo ngayon, kahit mamaya, no, yung mga asawang lalaki, no, tanongin niyo po yung mga asawa ng mga babae. No, may question po dyan yung how can I improve? No, mahal, paano pa ako mag-improve? Paano kita nasasaktan? No, yung open communication, kailangan mo na tayo or kahit di sa asawa, kahit sa mga anak.
No, pero mga asawang lalaki, kapag tinanong natin yung mga asawa natin babae, ang gagawin na natin, listen, listen, listen. Okay, ang gagawin natin, mga asawang lalaki, daliri, kapag tinanong, saan lalagay? Sa bibig. No? Quiet lang. Hayaan natin silang magsalita. Ganun din, yung mga asawang babae. No, tanongin nyo yung mga asawa nyong lalaki na how can I improve? Paano ako nasasaktan? No? Kapag asawang lalaki, kapag ginawa na ito ng asawa niyong babae, magsalita na kayo. Pagkakataon nyo na itong magsalita na hindi sila sasagot. Sabihin niyo po yung totoo kung paano sila sasaktan, paano pag nila kailangan mag-improve para sa mas malalim